Maayong buntag natong tanan o sa ato akong mga online viewers nga nakikuban ganato sa pagdayeg pagsimba sa atong buhi nga Dios. This morning we will continue our study in the book of the Galatians. And last time napata sa chapter 4 verses 1 to 7. Pero karon mo jump ta tungod kay more or less ang gihisgutan sa ato ang gilaktawan karon is same topic lang. So nilaktaw ta. And karon nata sa Galatians chapter 5 verses 13 to 15. Before that, last nato nga pagtuon sa libro sa Galatians, we were talking that through Christ we are no longer slaves but sons and heirs. So muna itong gihisgutan niya tungod kang Kristo, we are now sons and daughters of God. Nahimo na tang anak sa Diyos tungod kang Kristo. O di nakita ulipon sa balaod, di nakita ulipon sa sala. We were once under the bondage of the law and sin. But Christ redeemed us at the perfect time. Now, we have the Holy Spirit. Ang balang Espiritu nga aniha ka nato, mao'y nagkumpirma nga kita anak sa Diyos. And now we can cry, Abba, Father, to our God. And this morning, the title of the message is Freedom to Serve in Love. Since we now became sons and daughters of God, we are no more slaves. It means we have now the freedom. Naana tayo kagawasan, di ba? And this freedom is freedom to serve. Kagawasan sa pagsilbi diha sa guma. So, basically, karong adlaw, we will be talking about freedom, kagawasan, liberty, sa lain pang nga term, liberty. And the world defines freedom as doing whatever I want. Di ba? Muna yato ang huna-huna sa freedom. No? When we talk of freedom, the first thing nga musulod sa atong huna-huna is I can do whatever I want. Right? If you go to social media, we have this so-called freedom of speech, right? So we can post anything we want there. No? Pero magbantay lang tayo kasi ma-label ta. No? So, muna akong gihuna-huna or the world, muna yung panghuna-huna sa kalibutan mahitungod sa kagawasan. And other example is, kining mga batanon nga nakasiguro rin sila sa remote area, dayon sa panahon nga college na sila, ato silang syudad. So, magpuyong sila sa syudad. Nya, mo na nagitawag ngayon ng freedom sa mga batanon. Ay, salamat! Ako gawas nun na sa yaw-yaw sa akong mama o sa akong papa. O, ayan na, di ba? That's how the world thinks of freedom. Ang ubansad, magminyo kay di na ka hurot akong kwarta. Nagtrabaho tungod ko pero hurot akong kwarta sa akong pamilya. Magminyo na ko. Kaya dito, ako na yung magbuod sa akong kwarta. And that's how the world thinks of freedom. But today, we will be talking a different freedom. Maghisgot ta o lahit nga kagawasan. And our passage is found in Galatians chapter 5, verses 13 to 15. Ang pulong sa Diyos na ingon,
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyang pulong. First thing here is, there is a call to freedom. We are called to freedom. According to verse 13, mingon siya, for you were called to freedom, brothers. So, gitawag ta sa pagkagawas nun. That's why we can say that we are free. Gawas nun na ta. Base sa pag-ampo ni Ate Al Makagayna, salamat kay nahimo na tang gawas nun. Right? Gawas nun na ba ta? Based sa ito ang mga pagtuon, previous sa ito mga pagtuon, we have freedom. We have liberty. Now, this freedom is not a freedom to do what we want, but freedom from sin's power and to live in a righteous life. It is a freedom that liberates us from guilt, shame, and impossible task of earning salvation. Gawas nun sa imposible ng mga buluhaton sa pagkabot sa kaluwasan. Kaysa una, we've been trying to earn salvation. Hala, paningkamot diri, paningkamot dito, but mahimo lang nang exhausted. Kaya nga naman, dili na to ma-earn ang kaluwasan pinaagi sa ato ang pagpaningkamot. That's why, through Jesus Christ, gitagaan tinig kagawasan, gikan ini. Wala na tayo angay buhaton just to earn salvation. O mo ni siya ng kagawasan nga gitawag alam ka nato. So, Paul here reminds the Galatians why they even have freedom. It was not something which they worked for or ni-attend sila seminar o nasabtan nila nga kung unsay angay nilang buhaton aron baka baton sila kagawasan. No. It was not our doing that give us freedom. Dili ang atoang nga gipangbuhat maoy naghatag nato kagawasan. We did not decide that ni-pop up lang sa atong huna-huna, then we choose freedom. But here sa verse na itong ibasa, Paul tells us we were called to freedom. Gitawag kita sa kagawasan. If you look at the original word called there, ug basahon nimo ang original meaning sa word nga called, ana, it is in passive voice. But pasabot, we are just the beneficiary of the calling. Wala tayo gibuhat aron tawgon ta. Kunili gitawag lang gayud kita. And wala tayo parte sa pag-determine sa maong katawag. Wala gid tayo part. Uy, kini, buutan ni, tawgon ko ni. Dili nga na ang pagtawag sa Diyos. God
was not waiting on us to decide to trust Him. Wala siya naghulat nato nga mutuon mo ni ako ning tawgon. It was God who called us out of His own good pleasure. Gitawag ta niya, pinasikad sa iyahang kamubuton. Wa gyud tay buhat niini nga tawag. So Christians are people of liberty. Kita nga mga Kristohanon, we are people of liberty, of freedom. And that's how people think of us. Mo ni ang tan-aw sa mga tao nato. Nga kita nga mga Kristohanon, we are people of freedom. Mga gawas nun ta, na mga nitay kanta no nga, ako gawas noon sa pagsimba, di ba? So believers are people of liberty, people of freedom. But often, Christians are seen as people more bound up and hung up than anyone else. Kita hinuon nga mga Kristohanon, murag maoy nahimong slave. Kaya nga naman, mas himantayon magkaitas atong mga isig nga Kristohanon mahitungod sa ilahang sin. Abi ko mag-Kristohanon to, di ba? Lang, Christian to siya, nag-ingat to. Hello, I'm not saying that we should tolerate sin. Sin is sin. Ang sala yun na siya. Di ba? We should not tolerate sin. Kung sayop na siya, sayop yun na siya. But, judgment came from our own. Diyan, nagkikan sa ato ang, that's why later on, binanghagay na ta. Pinaakay na ta sa matag usa. So, let freedom be evident in us tungod kay we are called to freedom and we Christians are a people of freedom. Dapat makita yun ang pagkagawas ng diri nato. Dapat makita yun nga doon na yun kita yung kagawasan. Pero magsige naman hinuong tagpanginto, no? Magsige na tagpanginto ba? Kay sa simbahan, magsige naman taghuna-huna nga. Labasin. Sige na kung tanaw niya ni basin masayog ko mag-iyana na may hinuunta. What? Wala na, dili na kalawasan ang naa diha sa simbahan. So, a believer's calling is rooted in freedom. Ang tawag sa mga magtotoo nakaugat diha sa kagawasan. Not legalism, nor slavery to sin, but freedom found in Christ. Kanta ra gani ko kanang itong kanta nga kahit mabuti lo nung magkanta magkana ili na pwede. We are very legalistic already. Uy, secular mo na ang kanta. Ayaw anak, uy, secular mo na ang trabaho. Ayaw anak. We became like that. Wala tayong freedom. Nahimo na tang legalistic kayo. Well, I'm not saying nga, mukanta na ta atong mga kanta nga, grabe ka, malicious, mukanta na ta atong mga kanta nga, laking yun ang meaning. Wala ko na yung ingon na. But, let's not be legalistic. Sabi itong sobra na kaayo tayo noon. That's why ang isig ka, Kristohanon nato, ang atong mga igsoon noon, magsige nagpanginto diha kay lakwas kuan, magsige pa nagpaghimantay. Di ba?
There's no freedom in the church anymore. But we are called to freedom. And let us embrace this freedom. Let us walk according to this calling. Maglakaw kita, magkinabuhi kita, base ni ini nga tawag. Freedom to live in righteousness. Not freedom to live, to do what we want, but a freedom to live in righteousness. Now, since there's a calling to freedom, there's also a limitation. Doon na sa limitasyon sa atuang kagawasan. And of course, it is not for the flesh. According to the kanang continuation of verse 13, ningon siya, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Ayaw gamita ang imong pagkagawas nun nga mahimong oportunidad sa imong unod. Now that we have been set free, mo ni siya ang angayan nato nga buhaton. How are we to use our freedom? If you notice there, nagamit siya og word nga opportunity. The word opportunity is often used in a military context. Gigamit na siya sa mga military nga context. Like setting up a base for launching attacks. Nag-set, mura ni siya og kanang giandam nila ba nga base o ang katuyuan sa pag-andam nila sa base aron sa pag-atake. Now, what Paul is trying to say here is that don't let your freedom become a base camp for sinful desires. Ayaw himua ang imuhang kagawasan, pagkagawas nun, nga mahimong magsukod biha ang imuhang pag-desire sa mga dili maayo ng mga butang. Gawas nun dali daw mo. Total, ang Ginoo, buhatag man ang kapasayloan. Di ba? Sa gingon ni Pablo in Romans chapter 6, shall we continue on sinning so that grace may abound? Kaya nga naman, grabe man, hilabihan man kada po ang grasya sa Ginoo. So magpadayon na ba kung pagpakasala? Na naman tayo kagawasan to do anything. Okay ra lagi ni. Di ra kayo ni makapikto. Gamay ra ni. Pasayloon ra lagi ko sa Ginoo ni. Di ba? Let us not use our freedom as an opportunity for the flesh. Dili nato himong base camp ang freedom nato. So, let's not misuse our freedom. Dili nato gamiton sa dili maayong pamaagi ang atong kagawasan. And niingon siya diha, opportunity for the flesh. The flesh here represents our fallen, our self-centered nature, selfishness, pride, immorality, and all that stands against God's Spirit. So, mo na flesh. So, basically, kung tanaw mo ang context, mahitungod siya sa human achievement. Kanang tawhanon nga pagkapot, ilabi na sa kaluwasan. Kay mao man ang nahitabo diri sa Galatia. Ato man gibalik-balik nga diri sa Galatians, in order for you to be saved,
you need to become like a Jew. Mahimo kang Hudiyo. So, dapat magbantay ka sa imuhang gikaon. Nanay regulations about eating. Oh, di ba? Issue ba ng mukhaon din ng Christian o dugo? Oh, di ba? Kanang siya, nanay regulations sa pagkaon. And other thing is kanang may tungod sa tuli. Dapat magpatuli ka aron mahimog kang Hudiyo gayon. O mo ni ang gusto nga itunlo sa mga Judaizers nga niabot diha sa Galatians. About human achievement na. About na sa kung unsay mahimo sa tao. So, pride, self-centered, nahimunang selfish. Kaning pag-ingon niya rin, opportunity for the flesh. So, freedom isn't a license to sin, but a call to live righteously. Ang kagawasan nga anaa ka nato, gikan kang Kristo, dili kini lisensya sa pagpakasala. Apan tawag kini sa pagkinabuhi nga matarong. So, flesh here is defined as that which I can do in my own power, in my own strength, that which I can accomplish in my own humanity. So, basically, pag ingon ni Pablo dire opportunity for the flesh, ningon siya dire nga flesh here can be connected to legalism. Pag ingon niya opportunity for the flesh, naghisgot siya may tungod sa pagka-legalism. Legalism, nganong connected man tungod kay legalism is very selfish way to live. It is very self-oriented ang pagka-legalistic. Tanawa, mas maayo pa ko kaysa niya. Unsa man siya ko eh. Anong di maging siya musunod dako? So by definition, legalism is self-focus. It is constantly looking at ourselves to see kung unsa ni akong nahimo. It is based on competition and comparison. Nakabase na kini sa competition o sa pag-compare. And this is the very best illustration sa parable na gisulti ni Jesus Christ in Luke chapter 18 verse 9 to 14. Mao gyud siya ang pinaka-the best nga illustration mahitungod sa legalism. Ningon siya na, he also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Kinsa gisultian ni Pablo o ni Kristo? Some who trusted in themselves that they were righteous. Muna na siya, mga legalistic nga mga tao. And treated others with contempt. Gabi no? So, competition na yun. Comparison na yun. Ang legalism, mo na siya kanang kapadulungan, mag-compete na tao, mag-compare na tao kung kinsay maayo na ito. So, sumpay ni Jesus Christ sa iyang parable. Two men went up into the temple to pray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. Of course, in our mind, mas maayo ng Pharisee, right? Especially during their time. Mas maayo ng Pharisee, yung tax collector, sige, may pangawat. The Pharisee standing by himself, prayed thus,
God, look at this prayer. The prayer of the Pharisee. God, I thank you that I am not like the other men. Grabe no, iyang pag-ampo no? Dapat Ginoo, di ko parehas anong uban. May ana ba? Extortioners, unjust, adulterers, or even like the tax collector. Gigan lang ganyan no? Duha sila ni Atos temple, gingan lang yun niya sa iyang pag-ampo. May ganit no, di ko parehas anong tax collector. No? And in continuation, grabe pa yun yung paghambog sa iyong pag-ampo. I fast twice a week. Nagdiwang nagugugin ko sa akong pag-fasting. I give tithes of all that I get. Hatag ko ikapo. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, matod pa ni Kristo, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Look at these two examples. The legalistic Pharisee and a sinner tax collector. Ang Pharisee, always trying to compete, always trying to compare, and thinking of themselves better than the other person. Pero ang tanaw ni mga tax collector, dugdug yun niya ang iyang dughan. So, siya, kaluin ko, ako makasasala. Kung sa ingon ni Kristo, kasi ma-justified. The tax collector. Kaya nga naman, we will never be justified by what we are doing. The more we want to do for God to be justified, the less we can do, or the mas less pahinuon ang atong nahimo para sa ato ang pagkamataro. So, let's not be legalistic. Instead, the purpose of freedom is to serve one another in love. Ang pagsilbi sa matag usa diha sa gugma. Sa ingon niya sa continuation sa verse 13 and 14. But through love, serve one another. Kaya again, when we are legalistic, di naman nato masilbihan ang matag usa. Kaya ang ato ang kaugalingon naman ang ato ang tanawon. Ang ato ang gisilbihan kaya ang ato namang kaugalingon. Permi na lang man ta mangita og sayon sa uban. Ang saan naman siya, oy? Dugay naman utak na siyang kasuhanon. Ingana naman ang dating sa kung may mutang legalistic. That's why Paul contrasts here that through love, we should serve one another. Diha sa gugma, pinaahagi sa gugma, magsilbihay kita. Kaya nga naman, for the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Now, the word serve here means to be a slave. To serve or to do service. And the word serve is often used of nations that are in subject to other nations. Murag kita kaniadto. We were captive by Spain, by China, by Japan, and by America.
ingana ang idea sa serve. So, basically, we will just do what kung unsay mga maayo sa atong mga igsoon. Mo-serve ta nila. And usa ka paradox, no? Paradox sa isang kabaliktaran kayo nga. Baliktad kayo that we are free in Christ, yet becoming a servant in love to others. No? Paradox, baliktad. Gitagaan ta kagawasan, pero gihimo putang magsilbi sa uban. It is a paradox, but it has a deep meaning nga ang ato ang pagkagawas nun diha kang Kristo mao ang pagsilbi sa matag usa diha sa gugma. So, and if you look at here sa verse 14, niya na siya nga, for the whole law is fulfilled in one word. Kaya dili ra maging one word, no? Ang iyang gisumpay. No? For you shall love your neighbor as yourself. Isn't it? You shall love God with all your heart, with all your mind, with all your might. Di ba? Dapat, no? Nga nung niingon man si Pablo nga ang tibuok balaod ma-fulfill siya pinahagi sa pagigugma sa atong isig ka, sa atong silingan, sa matag usap. Now, Paul is not saying here that loving our neighbor is superior to loving God. Wala siya naghisgot anak. Kundi ang hisgutan ni Pablo dire, mao nga ang paghigugma nato sa atong silingan usa ka na siya sa pagpakita nga nahigugma kita sa Diyos. Again, ang atong paghigugma sa atong silingan isig katao pagpakita ka na nga nahigugma kita sa Diyos. That is the evidence of our love to God. Ang ato ang love sa atong neighbor. So, the freedom is expressed not in selfishness, but in serving others through love. Look at this verse. Nasa, kung naamoy mga Biblia uban ninyo, wala na ko na-apel diha. Nasa 1 John chapter 4, verses 20 to 21. Di ba kana siya nga libro about na siya sa gugma? Katang He first loves us. Katong kanabitang verse nga favorite verse nato nga about sa 1 John 4:8. God is love. Huwag para ba yun, no? 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, for God is love. And in verse 20 and 21, niingon siya diha, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Diba? Baka kunta nga moingon tag nahigugma ta sa Ginoo, pero wala ka nahigugma sa ato ang silingan. Kaya nga naman, wala kanin nato nahigugma ang atong silingan nga nakit-an nato, all the more nga dili nato mahigugma ang Ginoo nga wala nato makita. And in verse 21, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. So, instead of competing, instead of comparing, through love, let us serve one another. Pinahagi sa gugma atong silbihan ng mga usa. Diha sa gugma atong ipakita di nang manginto na Ginoo ng atong silingan kay grabe kayo takahimantayon
Di ba? Kadungog mata na, very well known nga kanta, no? Kanang himantayon, di ba? Akira, tagal pang ng biruan, walay silingan. Di ba? Wala hinaw tayo silingan. Kaya naman, dili man gugma nga itong ipakita. Wala man nato kung gisilbihan sila pinaagi sa gugma. O ang kagawasan nga naan nato is, it should be expressed not in selfishness, nga ako lang buhaton ko kung sa akong gusto, but in serving others through love. Mao ka na'y tinuod nga kagawasan kanang atong ma-express ang atong paghigugma ngadto kanila. And kaya nga naman, dunay danger sa pagka-selfish. Dunay sangkutanan nga di maayo. Where there is conflict, there is legalism. And where there is legalism, there is always a conflict. Tanawa, ato kag court. Because all the people there is very legalistic. Lagi yung mga conflict. Di ba? So, naagay danger sa pagka-legalistic, sa legalism, sa pagka-selfish, kanang self-centered, atong kagalingon na atong itanaw. There will be a destruction. And in verse 15, ingon siya rin, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Wala. Sa lain nga mga translation ani, ningon siya rin, if you continue to bite and devour one another. Subot pasabot, niabot na yun sa point sa Galatians nga, nagsige na sila o pinanghitay sa matag usa. Nagsige na sila istorya sa matag usa. Kaya nga naman, nisunod naman ang legalism diha sa Galatians. So, a loveless life is a life lived on the level of animals. Ang walay gugma kinabuhi, if you look at kinaiya man isa irono kaning mamanghit o bodybore, no? Animal nga character. So, buot pasabot nga kung wala tayong paghigugma, we are living on the level of animals. Driven by selfish instincts and concerned only with personal gain, regardless of the harm it causes others. Mura na po tag iro ani. Nya, ang iro nga maayo, ang iro nga nindot dili ra magdila siya mamaak og kalit. Katurang iro nga buang. Mura gyud tag irong buang ani nga magsitag pangitanay sa matag usa. Kung wala tayo paghigugma sa matag usa. Apan kung do na kitay paghigugma sa matag usa, atong silbihan ang matag usa diha sa gugma, we will never bite. We will never devour one another. And imagine, kita na po'y mag-consume sa matag usa. Kita na po'y nagguba sa atong imahe. Now, do you think if those in the world seeing, biting, seeing us, nakit-ang nila nga, sige na tag libak sa matag usa, sige na lang tag pangdaot sa matag usa, diha sa simbahan. Maingganyo baka sila sa pag-adli sa atong simbahan? Of course not. Pero kung makita nila nga kita naghigugmahay, kita
nagsilbi sa matag usa diha sa gugma. They will be motivated. They will be encouraged. Ug maingganyo sila sa pag-anhi diri nato. Kay kung kagubot lang ang makita nila sa atong simbahan, kay kung walay pa naghiusa diha sa simbahan ilang makita, dili na sila manhi. Di ba? Last time katong Unity, no? Daghan kayo, 31 million. Kay naghiusa man, no? Talking about politics, di ba? Katong Unity, 31 million, nibuto nila. Kaya ano ba, nakita man nila ang panaghiusa. Nakita man nila ang naghiusa. Ito sila. And look at them now. Nga nagkabuagya. Wala po, di na po, daghan na po hindi ganahan. That's how it works. Nga kung ang makita nila sa simbahan, nagkabuagya, kung nakita nila sa simbahan nga, libak diri, libak dito, dunay grupo diri, dunay grupo dito, anong manha pa man ko? Apan kung nakita nila nga naghimusa ta, apan kung nakita nila nga naghigugmay pa sa matag usa, apan kung nakita nila nga nagsilbi ta diha sa gugma sa matag usa, then they will come here. Nindutaan ang masimbahan oy. Walay pagpatibak. Kunili paghigugmaraan na. That's why let us serve one another in love. Atong silbihan ang patagusa diha sa mundo. Now to end this, once again, Christian freedom isn't about indulging ourselves, but about loving others. We are free, but freedom finds its highest expression in serving one another through love. And let me leave these questions to us. Am I using my freedom to serve or to satisfy myself? Is my life characterized by love or selfishness? Am I building others up or tearing them down? Answer those questions na kita rin makatubag. And once again, true freedom in Christ leads us to selfless love, not to selfish living. Buntag na itong tanan.